Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Dito tayo ngayon sa pangalawang kabanata sa ating paksang tatalakayin mga karaniwang katanungan patungkol kay Hesus Kristo. Okay? Dito tayo ngayon, Ustad. Pagpatuloy natin. Kanina ay nabanggit natin yung pagkakaisa. Yung salitang isa, I and my father are one. Ang sagot natin, nabanggit na natin sa unang episode. Dito naman ngayon, Ustad, ang salitang itong sabi nila na Son of God. Nga si Jesucristo ay anak ng Diyos. Sabi nila, pag ang kalabaw ay manganak, ang anak ay kalabaw. Pag ang kambing, ang manganak, ang anak ng kambing ay kambing. Correct. So, ang Diyos pag anak, ang Diyos ay may anak, ang anak ng Diyos ay Diyos. Yun ang logic niyo. Mapanganib yan. Anong masabi mo dyan, Ustad? Mapanganib yan, Ustad. Anong masabi mo Kasi dyan? pagka ang Diyos ay nanganak, lilitaw, ay magiging dalawa ang Diyos. Kasi nanganak eh. Diba? Kung nanganak ng isa, magiging dalawa ang Diyos. Eh, hindi naman tatanggapin ng ating mga kababayang Kristiyano na ang Diyos ay dalawa. Lagi nilang ipaggigiitan na iisa lamang ang Diyos. Pakibasa nga sa Biblia, Ustad, dahil akala siguro nila si Jesucristo lang ang anak ng Diyos. Pakibasa nga sa Genesis 6, versikulo 2 at 4. Basahin po natin, pakinggan ninyo mga kababayan, ang nakasulat sa Genesis 6, 2 at 4. Pakibasa nga, kasi ang akala nila nga si Jesucristo lang anak ng Diyos. Nakita ng mga anak ng Diyos mga anak ng Diyos. Take note, mga anak ng Diyos. Oo. Na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y kumuha ng kani-kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yon, at kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak nang makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. Ang mga ito ang naging makapangyarihan ng unang panahon. Mga bantog na mandirigma. Grabe. Mga anak. Huwag mo nang ilagay, Ustad. Ipagpapatuloy natin. Pagbasa, yung mga anak ng Diyos. Exodus 4:22. Exodus 4:22. Yung, kasi sabi nila, pag anak ng Diyos, ay Diyos. So marami ngayon ang Diyos kung ganun. Dumarami na. 4:22. 4:22. Exodus. Iyong sasabihin sa Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ang aking panganay na anak. Ang Israel, panganay pa na anak. Pero si Jesucristo, nasulat ba panganay? Eh kung panganay si Jesus, at yan ay panganay, dalawa ng panganay ngayon. Pero titingnan natin, basahin mo naman Jeremias 31, versikulo 9. Titingnan natin. Kanina, Israel ang panganay. Ng panganay, anak ng Diyos. So, Jeremias naman tayo, 31, versikulo 9. 9, 31, 9. Jeremias. Sila'y darating na may iyakan at may pakiusap, napapatnubayan ko silang pabalik. Palalakarin ko sila sa tabi ng mga batis ng tubig, sa matuwid na daan na hindi nila kakatisuran. Sapagkat ako'y ama sa Israel at ang Ephraim ang aking panganay. Kanina, dumarami panganay. Dumarami panganay. Kanina, Israel ang panganay. Tapos ngayon? Ngayon naman, Si Ephraim ang panganay. Kanina si Israel. Ngayon si Ephraim na. Kanina Exodus 4, versikulo 22. Ngayon naman Jeremias 31, versikulo 9. Tingnan naman natin ang Salmo. Anong sinasabi? Salmo 2, versikulo 7. Dahil dito nga tayo ngayon sa tinatalakay na anak ng Diyos, kasi sinasabi kasi mga kapatid, pag anak ng Diyos, Diyos. So titingnan natin ngayon. Sige, pakibasa basahin natin sa talatang 7. Narito po, mga ginigiliw naming taga-subaybay. Sige kapatid. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Si Haring David. Anak din ng Diyos. Anak din ng Diyos. Matindi kapatid.
anak ng Diyos. So pag ang anak ng Diyos ay Diyos, imagine ilan ngayon ang Diyos. Isa-isayin natin yung mga anak ng Diyos sa mga nabasa natin kanina. Matindi pa nga kung basahin natin ang Hebrews Kapitulo 7, versikulo 1-3, yun ang matindi. Hebrews. May anak ng Diyos dyan na walang tatay, walang nanay. Chapter 7, verse 1 and 3. Pakibasa nga. 7. Sa chapter 7, 1 verse to 3. 1 to 3. Pakibasa. Itong si Melchizedek, Melchizedek, hari ng Salem, hari siya ng Salem. pari ng kataas-taasang Diyos. Pari ng kataas-taasan ng Diyos. Ang siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari at siya'y kanyang binasbasan. At sa kanya ay ibinahagi ni Abraham ang ikasampung bahagi ng lahat. Una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. Hari ng katwiran. Ikalawa, siya rin ay hari ng Salem, na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay. Subalit ginawang katulad ng anak ng Diyos, siya ay nananatiling pari magpakailanman. Kung sasambahin natin si Hesukristo bilang walang sasambahin natin bilang anak ng Diyos or Diyos, mas sasambahin natin si Melchizedek. Dahil si Melchizedek, walang nanay, walang tatay. Wala pang katapusan, hindi siya namatay. Walang simulan, walang katapusan. So sasambahin ko, kung ako ay sasambahin ko si Melchizedek. Di po ba? Pero ano po ba ang sabi ng Allah tungkol sa mga tao or yung nagsasabi na ang Diyos ay may anak? Basahin ko sa Arabic, basahin mo sa English. Ito. Sige. Oh, Start. nagsasabi dito sa Suratul Ikhlas. Sinasabi ng Allah dito sa Quran. Quran chapter 112. Sinasabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Say, O Muhammad, He is Allah, the One. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Yeah. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. That is the meaning of Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. He is Allah, the One. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allah is the self-sufficient master. Parang nabulol ka na sa English mo, kapatid. The self-sufficient master. Okay. Lam yalid wa lam yulad. He begets not, nor was he begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. And there is none co-equal or comparable to him. Very clear, mga kapatid. Yan po ang nabanggit sa Quran na ang Diyos po ay walang anak. Kasi tatandaan natin, kung ang Diyos ay may anak, magkakaroon din siya ng apo. Kung isipin natin na ang Diyos ay may anak, kapatid, paano ginawa ng Diyos? Yun nga, medyo questionable yan. Kung ang Diyos ay may anak, paano ginawa ng Diyos yung kanyang anak? Kung sabi sa Biblia, matindi, paano ginagawa? Ayon sa Lucas 1:35, na ang Diyos ay overshadow daw. Nagpaibabaw. Basahin natin sa pakibaba nga, pakibasa nga. Sa Lucas 1:35. Magandang basahin nyo sa English kaysa sa Tagalog. Sige. Lucas 1:35. 1:35. Paano nilikha si Hesukristo ayon sa Biblia? Basahin natin Lucas 1:35. talatang 35. Ganito po ang ating mababasa. And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, The Holy Ghost. and the power of the highest shall overshadow thee. Overshadow thee. Therefore, also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God.
isa-isahin nga natin, overshadow. Alam mo ba sa Tagalog, narinig ko yan, limlim eh. Pakibasa nga sa Tagalog, kapatid. Basahin natin sa Tagalog. Parang nasisiyahan ako Dito sa Tagalog sa eh. Lucas, ano nga uling Lucas kapitulo? 1.35, madali ka namang 1:35. malimutin ka na talaga. Lucas Akala ko. 1:35. Oh, okay. Sa Tagalog, kasi narinig ko, limlim sa limlim sa Tagalog, nilimliman ng Diyos. Lucas 1:35. Sige, pakibasa daw. Lucas 1:35. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Limliman. Alam mo yung limlim sa Bisaya? Naglumlum eh. Naglumlum na kanang manok gani nga nangitlog. Unya, mahimong piso. Lumluma na. Sa Tagalog pala, limlim. Limliman. Limliman. Ha? Ibig sabihin, nagpaibabaw. Ang Diyos ay nagpaibabaw. Alam mo, yung manok na lalaki at yung manok na babae. Ustad. Hindi ko sabihin. Medyo, oo. Yung manok lang. Yung manok na babae at yung manok na lalaki. Sunoy ba sa Bisaya? Pwede yan sa manok. Ha? So, applicable yan sa manok. Ano po ang terminology ginagamit sa Tagalog? Limlim din yun? Limlim din. Yung manok na babae at saka yung sunoy, yung lalaki sa ibabaw, sa Tagalog limlim. Limlim. Yung kabayo na babae at yung kabayo na lalaki sa ibabaw, limlim din yun? Limlim din. Nako, limlim. Hindi ko lang banggitin sa Bisaya. Dahil kung babanggitin sa Bisaya, masisensor tayo dito. Na ang Diyos ay lumilimlim. Nilimliman niya. Ang matindi. Sa Quran, hindi ganun yung pagkalikha sa Quran, kapatid. So kung ang Diyos ay ginilikha niya ang tao, ay nilimliman, ay matindi. Sa Islam ay hindi. Yung lumapit po ang anghel, sabi po ni Maria, paano ako magkakaroon ng anak na walang taong gumalaw sa akin? No man had touched me. Only God, according to the Quran, God only will say, kun fayakun. Be and it is. Malikha at nalikha. Yun po ang pagkalikha ni Jesucristo. Sa salita lang ng Diyos, ay nalikha si Jesucristo. Tingnan natin, kapatid. Ang mga bituin, paano nalikha? O sa pamagitan lang ng salita. Okay, mga dagat. Ang sabi lang ng Diyos, let there be light. Okay. And there was light. Paano nalikha ang mga bundok? And let there be mountains. And there are mountains. Salita ng Diyos. Salita lang. Di po ba? Kun fayakun. Yung mga planeta ay nalikha sa salita ng Diyos. Kung nalikha sa salita ng Diyos ay Diyos, naku, ang mga bituin pati dagat pala, mga bundok, ito ay mga Diyos din dahil nalikha sila ayon sa salita ng Diyos. So matindi, kapatid. Kaya nga delikado eh. Delikado. So ang anak, pag sabi natin na anak ng Diyos, ito ay hindi ito literal. Metaphoric ito. Metaphor. Na ang ibig sabihin, maka-Diyos. Ha? Sa Bisaya pa, Godly person. sa Bisaya, Diyos nun. Pag Diyos nun ka nga tao, ikaw anak sa Diyos. Okay? Maka-Diyos na tao, tinatawag ka na anak ng Diyos. Pero hindi po ito literal. Dahil ang Diyos ay hindi po mag-aasawa. Di po ba? So mga kapatid, tatalakayin natin sa pangatlong kabanata kung ano man talaga ang karaniwang mga katanungan ng mga hindi Muslim tungkol po kay Jesucristo. Sasagutin namin mamaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.